Apektado pa rin ho ng shear line ang silangang bahagi ng Kabisayaan at nakikita natin sa pagtayo ng panahon in the next 24 hours, maapektuhan po ng mga pag-ulan na dulot ng shear line ang halos buong Kabisayaan, kasama na po dyan ng Northern Mindanao at maging sa Caraga region. Kaya sa mga kababayan po natin doon, saan man ang lakad sa araw na ito ay huwag kong kalimutang magdala ng payong at mag-ingat na rin ho sa mga pagbaha. Samantala, yung amihan ramdam pa rin sa malaking bahagi ng Luzon at nagdudulot pa rin ho ito ng maulap na papaurin at mga pag-ulan dito nga po sa Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region, maging sa mga lalawigan ng Aurora, Quezon, Camarines provinces such as yung Camarines Norte at Camarines Sur. Maliban po sa mga pag-ulan na ito, nagdudulot pa rin ng malamig na panahon o mababang temperatura itong amihan at ramdam po ito especially sa mga mountainous areas o mga bulubunduking lugar. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, asahan pa rin natin ang mga isolated o pulo-pulong mahihinang mga pag-ulan, mga localized lamang po ito. At dahil nga pa rin yan sa northeast monsoon o amihan. Samantala sa natitirang bahagi ho ng bansa, dito sa natitirang bahagi ng Mindanao, asahan natin ang posibilidad ng mga localized thunderstorms o pagkidlat, pagkulog na dulot naman po ng easterlies. So very possible pa rin ho ang mga dagli ang pagbuhos ng ulan dahil sa mga localized thunderstorms. Samantala sa ngayon ay wala po tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility at in the next 2 to 3 days wala tayong inaasahan na papasok sa ating PAR.